Again, ang una natin gagawin, papakilala natin yung tauhan. Tapos kailangan natin ma-introduce sa ating audience kung ano yung gusto niya mangyari. Kasi pag yung protagonist natin o yung bida natin, wala siyang gustong mangyari, mahirap tayo makakapagkwento. Ngayon, kapag na-present na natin yung hangarin or desire, kailangan natin ng tinatawag na obstacle o hadlang. Dito papasok yung second act natin. Bibigyan tayo ng problema. Kasi pag meron tayong desire, tapos nakuha natin agad yung premyo, wala na tayong kwento, tapos na kaagad. For example, si Romeo at si Juliet, kung okay naman yung family nila sa kanila, wala na tayong kwento, di ba? Kailangan natin ng obstacle. And, hindi lang basta obstacle. Kailangan yung obstacle na yun, or yung hadlang, maiko-connecta natin sa pagbabago ng tauhan. Kasi pag nabigyan tayo ng obstacle, kailangan natin ma-overcome, nagkakaroon tayo ng transformation. May pagbabago sa atin. And, next slide po, yun ang tinatawag natin actually kwento. Ito, meron tayong maliit na example ng halimbawa ng kwento. Okay? Ito yung pinaka-basic way to tell a story. Let's say, for example, meron tayong protagonist or bida. Tapos, wala siyang gusto. Pag ganun yung protagonist, kung mahihirapan tayo, gagawa natin siya ng kailangan niyang gustuhin. Gumawa tayong bagyo. Tapos baha. Ngayon, may gusto na siya. Gusto niyang makaligtas. Kasi binabaha na yung bahay niya eh. Kailangan niya umalis. So, meron na siyang hangarin. Hangad niyang umalis sa bahay kasi ayaw niyang malunod. So, mag-evacuate siya. Ngayon, bigyan natin ng hadlang. Pagdating niya sa may tulay, malakas yung agos ng river. So may magmetalik to assist people na huwag sila matangin ng agos ng ilog. Kasi umangat na yung ilog. Nakamuna na yung tulay, kumbaga. Tapos umaagos yung tubig. So magtakahawak sila sa tali, papunta dun sa higher ground. Yung obstacle. Pero hindi na yan. May mga tao ngayon. Okay? Para mas madali natin ma-visualize, kukuha ko ng ng volunteers natin. Tayo ka, sir, sandali. Meron tali. Kailangan natin ng 3 people. Tayo ka na rin, miss. Ayan. Nakakawa ka sa tali. Ito yung tali. Nakagano ka. Ay, yung tali. Nakatali sa pillar. Puno yan pillar. Tapos yan. Kasi ikaw rin, miss, dito ka. Katawid kayo eh, kasi may baha. Malakas yung agos ng tubig. Kuya, ikaw rin, dito ka. Kailangan natin makaligtas. So, sinusubukan niyo tumawid. Kasi malakas yung tubig. Malakas. Ang nangyari ngayon, ate, natangay ka. Mingi ka sa tolo. Ayan, tinahin siya ng tubig. Tapos, ngayon, may desisyon itong dalawang to. Alam, ikaw yung bida. Ikaw to. Ayan. Lumabas ka sa bahay. Tapos, nagtuturuan kayo, bro, nahulog yung babae. Tulungan natin. Tulungan. Inanod na. Ngayon, syempre magdidesisyon kayo, may mahirap kayong desisyon. Kasi delikado nga. Alam niyo na pag bumitaw kayo sa tali, aanurin kayo. So, wala sa inyong bumitaw. Pinabayaan niyo malunod yung babae. Tapos, nakarating kayo sa kaligtasan. Punta na kayo dun sa kaligtasan. Ayan. Ngayon, ito ang tinatawag natin obstacle, no? Nagkaroon sila ng obstacle, pero hindi lang yun, nasumpok din yung moralidad nila. Dito yung climax. Climax siya kasi may importanteng desisyon na ginawa yung bida natin. Ito ka muna ulit, ito yung bida. Di ba, nag-desisyon siya, mahirap yung desisyon niya. Ililigtas ko ba itong babae na to? I-risk ko ba yung buhay ko? Siyempre hindi niya ginawa, parang gano'n. Hindi ko naman kilala yan eh, di ba? Kung sana kang jowa ko yan. Parang ganun siguro yung inisip niya, no? So, pag uwi niya sa bahay, nakabalik ka na. Yan, maglilinis ka na, dito ka na. Siya pa ba yung parehong tao? Is he the same person who comes home? Oh, siya. Bakit? Bakit hindi na siya same person? Hindi na po siya yung parehas na tao ng
before, hindi na pa po na-practice yung gano'n. Tapos sa dulo, may na-learn siya at saka buhay pa. Okay. So yun, may pagbabago. And yun yung point, salamat. Yun yung point ng short story natin. Yun yung point ng kwento. Sino siya dati? Sino siya ngayon pagkatapos ng karanasan? Kaya ang marirealize natin dito, ang punto ng kwento ay pagbabago. Pero ano nga ba yung nagbago sa kanya? Nagbago ba yung mukha niya? Tsura niya? Hindi. Pero may nagbago sa loob. Kasi may natutunan siya sa sarili niya. Anong natutunan niya? Hindi pala ako matapang. Diba? Kasi we all like to think as people that we're capable of great things. We're capable of heroism. Tapos, pag napunta na tayo sa sitwasyon na nun, na kailangan yun from us, tapos hindi natin kayang gawin, may lungkot at kirot tayong mararamdaman. It's a negative realization about ourselves. Kaya ang pagbabago nangyari sa kanya, nanggaling sa insight or sa realization na pinagdaanan niya dahil sa experience. Ito, yung archetype ng isang kwento. Meron kang protagonist or bida na nagdaan sa isang karanasan kung saan kinailangan niyang gumawa ng malaking desisyon. Pagbalik niya sa comfort zone niya, ibang tao siya. Kasi nabago siya ng pinagdaanan niya. Here's another question. If this same person went through the experience, tas walang nangyari sa kanya, walang pagbabago, hindi maganda yung kwento na yan. Bakit? Kasi ba't yan yung kinuwento natin, wala namang nagbago. Diba? Kung pipili tayo ng moment sa buhay ng isang karakter, ang pipiliin siguro natin dapat, as our material, is a moment of transformation. Okay, next slide po. Okay, ngayon, pag dinagdagan natin ng mga checkpoints, itong kwento natin, meron tayong Act 1, Act 2, at Act 3. Sa Act 1, ilalagay natin doon yung konteksto ng kwento. Ano nga ba yung konteksto? Sino? Kaninong kwento to? Ano yung trip niya sa buhay or anong gusto niyang gawin? Pambungad na pangyayari. Doon sa kwento natin kanina, ano yung pambungad na pangyayari? Or inciting incident. Ano ba yung nagpakilos sa ating tauhan? Baha. Kasi kung hindi bumaha, wala naman siyang gagawin. So gumanap tayo ng sitwasyon kung saan mapipilitan siyang kumilos. Gitnang bahagi, obstacle. Ang obstacle na pinakita natin, ang tulay na natabunan na o inaabusan na ng ilog. Pero ano ang punto ni crisis? Climax. Again, ang climax, ito yung desisyon na kailangan niyang gawin. Nung may nalaglag, tapos nagturuan sila ng kasama niyang lalaki, bro, nalaglag. Tapos hindi nila tinulungan. Dalawa kasi yung desisyon doon eh. Tutulungan ba? Ibubuhis ba natin yung buhay natin? O hayaan natin? Kasi hindi naman natin kilala. They chose the latter. And after making that choice, sa wakas, merong pagbabago. Nagbago siya as a person dahil sa natutunan niya tungkol sa sarili niya and other people. Next slide po. So, kung tatanungin tayo, ano nga ba ang kwento? Ang kwento ay isang serie ng pangyayari na naglalarawan ng pagbabago o transformasyon ng isang tao. The keywords that we have to keep in mind, change or transformation. Because a story without transformation or change, tatanungin tayo ng audience natin, doon bakit mo sa akin kinwento to? Wala naman pala nangyari. Di ba? Ano yung point? For example, nakakalentang kwento minsan, yung mga kaibigan natin, magkukwento tungkol sa toxic partner. Tapos bibigyan mo ng advice, di ba? O bibigay ka, girl, kasi walayan mo na yan. Niloloko ka niyang lalaki na yan. Tapos, yung ending, mga 1 week later, it's the same story. So parang ikaw, girl, bakit mo sa akin kinuwento? Wala naman palang nangyari, wala naman palang nagbago. So umulit lang tayo. So importante nga palagi, ay yung pagbabago or yung transformation. Okay. Pero ito yung something that we have to keep in mind. Una-una, storytelling is a transferable skill. Ano ibig sabihin niya?
kapag marunong ka magkwento, kahit saan ka ilagay, kahit pagsulatin ka ng libro, paggawain ng tula, paggawain ng pelikula, or paggawin ka ng commercial, makakapagkwento ka. Yun yung strength ng storytelling. Pero kailangan malinaw sa atin yung platform natin. Anong klase ng media ba itong ginagamit natin? Kasi, yung iba't ibang plataforma ng media nangangailangan ng iba't ibang paglalarawan ng pagbabago at transformasyon. What do we mean by that? Different forms of media, literature, theater, and film have different ways of communicating change. Alright? Doon muna tayo sa simula. Panitikan or literature. Ang plataforma ng panitikan, isip. Saan siya nangyayari? Sa imagination natin. So, pag sa imagination natin nangyayari, yung transformation, pwede siyang maging idea. For example, understanding or pag-unawa, realization, or a change in emotion. Okay lang gawin yun sa literature kasi nga, ang collaborator natin sa literature at ang audience natin ay ang reader. All they have to do is imagine it. Malinaw yung part na yun? Again, ideya, emosyon, sa literature, okay yan. Yan yung mga klase ng transformation na pwede natin gamitin para sa medium na to kasi makukonsume siya ng audience mo. Ang tanong, theater, for example, sa entablado, makikita nyo ba ang iniisip ng character? Makikita ba natin? Hindi. Hindi naman tayo nakakabasa ng isip di ba? So, paano nila ipapaalam sa inyo na may nagbago sa kanila? Sa stage, di ba? Kung ang plataforma ng literature sa isip, ang theater nasa stage. Sa theater, hindi sapat yung idea kasi hindi naman natin napapanood yung ideas nila. Kaya kailangan ipakita ang pagbabago sa pagmamagitan ng pagtanghal sa kilos at salita. So, kung yung gusto nating klase ng pagbabago is in words or in behavior, theater is a good medium. Kasi makikita natin magbabago yung kilos ng mga karakter, magbabago yung tono nila sa pananalita. Pero, again, kilos at salita yung nagiging source of communication. Kumbaga, yung transformation makikita natin through the performance of the actors. Film. Yung film, medyo iba siya. Kasi ang platform ng film ay silver screen or pinilangang tagging, kaya sinatawag natin siyang motion picture o parang siyang gumagalaw na litrato. Yung pagbabago or transformation, kailangan maipakita sa paglalatag ng serye ng mga imahe. Or tinatawag natin Bolshevik effect. Ito yung isang halimbawa nun. Next slide po. Kilala naman natin to, si Anakin, nung bata siya, and through a series of images, pati yung wardrobe niya pinapalitan para madali maintindihan ng audience kung anong pagbabago ang nangyari sa kanya. Pero iba kasi ang paraan ng pag-communicate natin sa pelikula. Alright? Iba siya It's editing. May kasamang editing involved. Bibigyan natin kayo ng example. Ito, ginagamit rin nila sa ads kung paano sila mag-communicate ng information. Ang tawag dito, Bolshevik effect. Okay. Kung tayo ngayon ng volunteer, pero dito ko lang. Hindi ko alam kung kanina to, pero kanina to. Ayan. Tayo ka muna, sir. Ito. For example, ang unang imaheng ipinakita sa atin, sa kanila, is yung face niya. Tapos, hindi na ko nang malalim. Smile ka yan, tama. Okay, yan yung una nating image. Tapos, yung next frame natin, pinakita, C2. Tapos, pinalik natin sa kanya. Hindi na ko malalim. Ano yung na-communicate natin? Kung yun yung series of images na nakita natin. Ano yung sinasabi niya?
Iinom ka ng sito. Ha? Iinom ng sito, sir. Iinom na C2. Oo, bakit? Nauuhaw siya. Kasi C2 eh. Ito, palitan natin. Okay. First image. Yung malalim. Masaya ka, smile. Okay. Second image. Kape. Tapos, bumalik tayo sa kanya. Malungkot. Ano yung ibig sabihin natin ngayon? Ayaw niya ng kape. Nakakita siya ng kape, masaya siya, bigla siyang nalungkot. Walang laman, or hindi niya afford. So, nakakapag-communicate tayo, di ba? Ito, palitan natin. Kayo kayo. Okay? Ito ulit yung first image natin. Smile. Ito yung second image natin. Hirap ka. Ito yung third image natin. Sad. Okay, ano yung nangyari? Smile pala, wala pang words eh. Nakita yan. Kaya pakita niya yung nakita niya. Oh. Siya umirap. Tapos siya malungkot. Ano yung nangyari? Oo, parang gano'n. Or hindi siya type. Diba? Meron tayong one-way attraction dito. Ayan. Salamat guys. Thank you. So yun yung Kolchikov effect na tinatawag natin. Kaya, iba ang mode of communication ng film. Kasi, nagre-rely siya sa image and interpretation. Hindi siya kasing articulate ng, for example, theater, na kayang sabihin sa'yo ng artista kung ano mismo yung iniisip niya o nararamdaman. Hindi siya parang literature, na kaya natin ipaliwanag exactly kung ano yung nararamdaman nila or kung ano yung iniisip nila. Mas subjective ang film kasi it relies on images. Pero may nararamdaman tayo lagi na tone or mood. Doon sa itsura pa lang nung ating guest kanina, malalaman natin, makakaramdam tayo ng saya, makakaramdam tayo ng lungkot, and how does this feeling relate with the subject or the target of his emotion? That's how we watch film. Okay? So mas iba ang paglalahad natin ng transformation kasi iba yung medium of communication. For example,